Oktubre 1, 2025, lambak ng Yosemite, isang 23 taong gulang na umaakyat ang nakabitin, 2,000 talampakan mula sa lupa. Unang araw sa tatlong na nasikatan siya ng araw. Maluwag siyang huminga habang umaalingaw-ngaw ang buhay sa lambak sa ibaba. Dito sa itaas, tahimik lang. Hindi pa niya alam na ito na ang huli niyang kapayapaan. Tapos na ang mahirap na bahagi. Naabot na niya ang tuktok ng isa sa pinakasikat na bangin sa Amerika, ang El Capitan. May isa na lang siyang gagawin, naipit ang gearbag niya sa pader sa ibaba. Kaya kailangan niyang bumaba sa lubid para paluwagin. Kapag nagawa niya ito, ayos na siya. Simpleng gawain lang, nagawa na niya ito ng maraming beses. Maliban na lang sa mangyayari sa susunod na 60 segundo na magpapabago sa isang ordinaryong sandali at magiging isang internasyonal na trahedya. Daan-daang estranghero ang makakapanood nito ng live. Kasama pa ang nakakakilabot, ang dalagitang kapatid niya. Sa loob ng 48 oras, halos lahat ng malalaking balita ay maglalathala ng maling kwento tungkol sa kung sino siya at kung bakit siya namatay. Mula sa world-class na alpinistang maling tinawag na TikTok star hanggang sa mga tunay na content creator na nilalagay sa peligro ang buhay sa bundok para sa views, ito ang kwento ni Balin Miller. Maligayang pagdating sa sukdulang hangganan. Upang malaman kung paano nahulog mula sa El Capitan ang isang batang umaakyat sa Hilagang Amerika habang pinapanood ng mga estranghero sa kanilang mga telepono. Kailangan nating balikan ang nakaraan dahil ang kwento na marahil ay narinig mo. Kung narinig mo man, ay hindi na ipakita ang lahat ng mahalaga tungkol sa kung sino talaga si Balin. Lumaki si Balin sa Anchorage, Alaska. Kapag sinabi kong lumaki siyang umaakyat, iyon ang ibig kong sabihin. 3 taon pa lang siya nang isinama siya ng tatay at kuya niyang si Dylan sa mga bangin sa Seward Highway sa timog ng lungsod. Sa edad na yon, karamihan ng bata ay natututo pa lang magbisikleta ng 3 gulong. Si Balin ay natututo nang humawak sa bato sa edad na 12. Ang pag-akyat ay hindi lang basta ginagawa niya, ito na talaga ang kanyang pagkatao. Habang abala sa laro o sports ang ibang bata, si Balin ay laging nasa labas. Pinapalalim ang koneksyon niya sa mga bundok na hindi maintindihan ng iba. Ang kanyang kapatid na si Dylan ang naging kasama niya sa pag-akyat at sa ilang paraan, naging mentor din niya. Kahit mas bata si Balin, magkasama nilang ginugol ang buong weekend sa pag-akyat. Silang dalawa lang sa mga bato. Nalaman ni Balin ang pag-akyat sa yelo sa 1 hanggang 2 taon. Ang baybaying Valdez, Alaska, na umaabot sa -20 tuwing taglamig, ay naging paboritong akyatin ni Balin. Iba ang pag-akyat sa yelo. Kailangan ng espesyal na kasanayan ang nagyelong talon at pader ng yelo. Hindi ka lang humahawak sa bato, gumagamit ka rin ng kasangkapang pangyelo. Sinisipa ang krampon sa yelo at iniaasa ang buhay sa nagyelong tubig. Technical ito at mabagsik, pero gustong-gusto ni Balin. Pagkatapos ng high school, nagdesisyon si Balin na nagpapakita ng lahat tungkol sa kanya. Sa halip na ang karaniwang ruta na kolehiyo, karera, at paminsan-minsang pag-akyat tuwing weekend, bumili si Balin ng isang pilak na Prius at nagpasya na iyon ang magiging tahanan niya. Ginawa niyang base camp ang maliit na sasakyan at nagtrabaho ng sandaling panahon sa pangingisda ng alimango at pagmimina para makalikom ng pera sa susunod na pag-akyat. Di tulad ng ibang seryosong umaakyat, tunay na natutuwa si Balin sa kakaibang saya ng takot, sakit at kalayaan. May kakaibang ritual siya bago mahirap na pag-akyat. Naglalagay ng glitter sa cheekbones na parang war paint ayon sa isang magasin. Parang mandirigma na nagme-makeup bago lumaban, tulad ng umaakyat ng bundok na may war paint. Ang pag-online ng walang private internet access VPN ay parang umakyat ng El Capitan na walang lubid. Kapag nasa alanganing sitwasyon ka, maliban na lang kung ikaw si Alex Honnold, mabilis kang mapapahamak. Ganyan din ang data mo. Kapag walang proteksyon, tinatago ng VPN ang IP mo at pinapadaan sa encrypted tunnel. Hindi ka makikita ng mga hacker sa parehong Wi-Fi, internet provider o gobyerno. Ang private internet access ang pinaka-transparent na VPN sa mundo. Mahigit 30 downloads at no-logs policy na kinumpirma ng third-party audit. Pinoprotektahan nito ang lahat ng device mo, kaya ligtas ang digital buhay mo sa mga mapanuring mata. Binubuksan nito ang mga palabas at events na nakablock sa iyong lugar gamit ang server sa 71 bansa at lahat ng 50 estado sa United States. Pwede kang mag-stream, mamili at mag-explore online kahit saan ka. Ang private internet access ay nasa Windows,
Mac operating system Android, Linux, operating system at iba pa. At pwede mong gamitin ang isang subscription para maprotektahan ang walang limitasyong bilang ng mga device ng sabay-sabay. Kunin na ang deal, 83% off P200 at 3 buwan may 4 na libreng buwan pa. Gamitin mo ang link ko, piavpn.com/extreme o iscan ang QR code para subukan ito. Walang panganib dahil may 30 araw na money back guarantee sila. Hindi mo susubukang akyatin ang El Cap nang walang gamit. Huwag ka ring mag-browse sa internet nang walang proteksyon. Ito ang proteksyong gusto mong isama sa gamit mo. Mahal si Balin sa climbing community dahil sa kumikislap niyang warpaint. Masaya, medyo loko-loko, at mabait siya. Palagi kanyang pinapatawa sa base camp. Pero kapag nasa bato o yelo siya, nagiging tutok at malakas, parang bagay talaga siya doon. Noong Enero 2025, mag-isa inakyat ni Balin ang reality bath sa Canadian Rockies na hindi ordinaryong ice climb. Ang reality bath ay isang 1,000 talampakang ice route na may gradong water ice, 6 na nangangahulugang napakahirap akyatin. Unang naakyat ang ruta noong 1987 at sa 37 taon pagkatapos, wala nang sumubok muli. Kailangang perpekto ang yelo, maganda ang panahon, at may sapat kang teknikal na kakayahan para sa patayong yelo. Pero mag-isa lang ginawa ni Balin, walang kasama o rope team, siya lang at ang mga gamit niya sa yelo. Pangalawang pag-akyat lang ito sa loob ng 37 taon. Doon napansin ng mga umaakyat sa Hilagang Amerika ang tahimik na batang taga-Alaska na gumagawa ng di nagawa sa dekada. Noong Mayo, mas malaki pa ang ginawa niya. Umakyat siya mag-isa sa French Connection sa Mount Hunter sa Alaska. Isa itong 6,500 talampakang rutang yelo at bato sa loob ng Denali National Park. Ang grado nito ay AI6M6 at kung hindi mo alam ang ibig sabihin nito, ito na ang pinakamahirap na antas ng alpine climbing. Nakabitin siya sa makitid na bitak, may yelo sa ulunan at iwinawasiwas ang gamit sa maliliit na butas, daan-daang talampakan mula sa lupa. Karaniwan, 2 hanggang 3 araw ginugugol ng mga umaakyat sa bahaging iyon kasama ang grupo at lubid. Ginawa ni Balin ito mag-isa, mula kampo paakyat ng tuktok at pabalik sa loob lamang ng 17 at kalahating oras. Sa puntong ito, pati top alpinista sa mundo ay nanonood at nagtatanong sino ang taong ito. Noong Hunyo, sumikat si Balin bilang alamat matapos niyang mag-isa akyatin ang Slovak Direct sa Denali. Ngayon, ipapaliwanag ko kung ano ito. Ang Denali ang pinakamataas na bundok sa Hilagang Amerika na may taas na 20,310 talampakan. Karamihan sa mga umaakyat dito ay dumadaan sa West Buttress na ruta na mahirap pa rin pero mas diretsyong daanan. Karaniwang tumatagal ng 15-26 araw ang pag-akyat, dala ang mabibigat na gamit, hinaharap ang taas, nagtayo ng kampo at nag-aaklimatisa. Hindi ganoon ang Slovak Direct na ruta. Isa itong 9,000 talampakang diretsyong akyat sa timog na bahagi ng Denali, dumadaan sa ilan sa pinakamahirap na bahagi ng Alaska. Pag-akyat sa bato, sa yelo, at mixed climbing gamit pareho. Noong 1984, unang inakyat ng 3 Slovak ang rutang ito sa loob ng 11 araw gamit ang siege style. Noong 2000 sina Steve House, Mark Twight at Scott Backus, 3 sa pinakamagagaling na alpinista sa mundo noon, ay inakyat ito sa loob ng 60 oras. Dati, makabago at professional sila sa rurok ng kakayahan at malaking tagumpay ang 60 oras. Noong 2023 umaakyat, ang nakatapos nito sa 17 oras at 10 minuto. Simula 1,984 wala pang 20 tao ang matagumpay na nakadaan sa rutang ito. Ganito kahirap at delikado. At pansin nyo kung paano ko laging binabanggit ang mga grupo. Dahil ang lahat ng sumubok sa Slovak Direct ay may kasamang kapartner sa bigat, desisyon at panganib. Walang sumubok nito mag-isa o naisip na may saysay dahil malamig, matarik at delikado ang ruta. Isang maling galaw lang, tapos ka na. Pero noong Hunyo 2025, nagpasya si Balin na subukan ito mag-isa. Unang araw pa lang, umakyat siya ng 4,500 talampakan at 10 milya papuntang paanan ng South Face. Pagkatapos, sinimulan niya ang totoong teknikal na pag-akyat at makalipas lang ang 4 na oras, huminto siya at nag-set up ng BV sa isang nakabitin na glacier. Nagpahinga siya ng 19 na oras, di karaniwan sa solo climb.
pero di nagmamadali si Balin. Maganda ang panahon kaya kaya niyang magpahinga at manatiling malakas. Kinabukasan, 22 oras siyang tuloy-tuloy na umakyat sa pinakamahirap na bahagi. Pinag-uusapan ko yung patayong yelo at bato na delikado kapag nahulog ka, pati yung lupain na kahit saan mo lang mailagay ang gamit mo. Sa 20,000 talampakan manipis ang hangin. Nalilito na ang utak at bawat hakbang ay mas mahirap kaysa sa tabing dagat. Pero nakaligtas siya. Noong Hunyo 10, 2025 matapos ang 56 na oras mula simula, naabot ni Balin Miller mag-isa ang tuktok ng Denali bilang unang solo sa Slovak Direct. Walang kasama, walang lubid, walang safety net, siya lang, bundok at katahimikan. Si Balin, 23, ay nakatira sa Prius at nagtatrabaho ng pansamantalang trabaho sa pangingisda. Kakagawa lang niya ng bagay na mababa sa 20 katao ang nakagawa kasama ang team sa ibaba. Nagulat ang mundo ng pag-akyat at hindi makapaniwala ang lahat. Mabilis lumaganap ang balita sa forum, magazine at group chat. Tinawag ni Colin Haley, isa sa pinakamagaling na alpinista, na sobrang astig ito. Si Mark Twight, isa sa mga unang gumawa ng ruta noong 2000, ay nabigla dahil sa lakas ng pag-akyat na inakalang imposibleng mangyari. Iyan si Balin Miller, hindi social media star o influencer, kundi seryosong world-class na alpinista na hinahabol ang tunay na kahusayan sa esport. Nakakakilabot isipin na ang manlalarong pinili ang kadalisayan kaysa kasikatan ay matatandaan dahil sa bagay na ayaw niyang mapansin. Mapunta sa sentro ng atensyon. Pero nauuna na yata ako sa kwento. Huling Setyembre 2025, minamaneho ni Balin ang Prius papuntang California. Magkakaroon ng family reunion sa Yosemite, ngunit mauuna si Balin ng ilang linggo para makapag-akyat bago dumating ang iba. Para sa isang mag-isang umakyat sa Slovak Direct, hindi ito tungkol sa pagtulak ng hangganan. Para lang itong masayang bakasyon sa isa sa pinakamagandang lugar. Talagang kamangha-mangha ang Yosemite. Ang El Capitan ay isang 3,000 talampakang granite monolith na tuwid na tumataas mula sa lambak at isa sa pinaka-iconic na pader ng bato sa mundo. Pwede kang magmaneho papuntang Yosemite Valley at makikita agad ang dambuhalang pader ng granite. Mukhang tuldok lang ang mga umaakyat dito, kaya dinadayo ito ng mga big wall climber mula sa iba't ibang bansa. Maraming taon ang ginugugol ng iba sa pag-iensayo para subukan ang ruta sa El Cap. Pero pinili ni Balin ang Sea of Dreams. Ito ay isang 2,400 talampakang akyat pataas sa mukha ng bato na may rating na 59 at 3. Ibig sabihin, may mga bahagi itong katamtamang hirap na free climbing at may mga bahagi ring aid climbing. Humahawak ka sa gamit na nilagay mo sa pader ng bato. Para sa marami, malaki ang tagumpay ng Sea of Dreams. Para kay Balin ng Slovak Direct, parang lakad lang ito sa parke. Ilang araw ang Sea of Dreams. Hindi ka lang umaakyat ng ilang oras at babalik sa kotse mo, namumuhay ka sa pader ng bato. Hinihila mo ang gamit mo sa malalaking bag, natutulog ka sa portal edge na parang tent platform, nakasabit ka sa gilid ng bato. Nagluluto ka ng pagkain sa mataas na lugar at hinaharap ang hamon ng pag-akyat. Kailangan mo ring pamahalaan ang sistema, tubig, pagkain, basura at setup ng lubid mo. Nagtayo si Balin ng matingkad na kahel na tent sa pader, kitang-kita mula sa lambak at nagsimulang umakyat paakyat, hakbang-hakbang. Unang araw, akyat at tayo ng kampo. Ikalawa, mas maraming lakad at akyat. Ikatlo, tuloy sa tuktok. Mahirap ang trabaho, pero dito nabubuhay si Balin sa paggalaw, paglutas ng problema at pakiramdam ng pagkakalantad sa simpleng mundo. Ikaw at ang bato. Hindi alam ni Balin na habang umaakyat siya, may isang lalaki sa El Capitan Meadow sa ibaba na may dalang teleskopyo. Ang pangalan niya ay Eric. Nagpapatakbo siya ng TikTok account na tinatawag na Mountain Scaling Me at tinatawag niya ang sarili niya bilang isang super fan ng Yosemite. Mahilig si Eric sa parke. Mahilig siyang manood ng mga umaakyat at mayroon siyang long-range na teleskopyo, yung klase na kayang mag-zoom in sa mga umaakyat na libu-libong talampakan ang taas sa pader at talagang makita kung ano ang ginagawa nila. Si Eric ay nagla-livestream ng mga umaakyat sa TikTok sa parang kahit hindi niya sila kilala o hiningi nila ito. Ginagawa niya lang ito. Astig sa mga tao panoorin ang maliliit na figura na umaakyat sa malaking granite na pader. Parang wildlife, pero rock climber ang bida.
Dahil di kilala ni Eric ang mga umaakyat, tinutukoy niya sila ayon sa gamit nila. Ang isa ay nagiging si Blue Jacket Guy, ang isa naman ay si Red Rope Person, at si Balin dahil sa kanyang maliwanag na orange na portal edge tent ay nagiging si Orange Tent Guy. Sa mga taga-subaybay ni Eric, ilang araw nang pinapanood ng mga tao ang progreso ni Orange Tent Guy. Sinusubaybayan nila ang pag-akyat niya sa El Cap at nagkokomento ng "Go Orange Tent Guy, maganda ang progreso, malapit na sa tuktok." Nagla-livestream si Eric sa ilang daang tao kada oras. Ngunit habang nasa pader si Balin, tinatayang higit 100,000 katao ang nakapanood sa kanyang livestream. Interesado silang makita ang estrangherong ilang araw na nilang minamasdan na umakyat sa tuktok. Ngunit mahalagang maintindihan ito. Ang totoo, walang kaalam-alam si Balin Miller na nangyayari ang lahat ng ito. Hindi niya alam si Eric o ang kanyang teleskopyo. Hindi niya alam na daan-daang tao ang nanonood sa kanya. Nandoon lang siya sa taas, umaakyat, namumuhay, ginagawa ang gusto niya. At walang kaalam-alam na ang kanyang pag-akyat ay naging libangan na ng mga taong nag-i-scroll sa TikTok sa kanilang mga sala. Ngayon, Oktubre 1, 2025, alauna ng hapon na tayo. Sa wakas, natapos ni Balin ang pag-akyat. Natapos niya ang huling bahagi ng Sea of Dreams at narating ang tuktok ng El Capitan. Tapos na ang mahirap at delikadong pag-akyat. Nakababa na siya sa parang live pa rin si Eric at sabik ang chat. Naabot ni Orange Tent Guy ang tuktok. Masaya ang mga tao para sa estrangherong sinusundan nila, pero may kailangang gawin si Balin. Naipit ang hallbag niya sa ibaba. Madalas itong mangyari. Sa pag-akyat sa malalaking pader, mga 60 hanggang 70 libra ang dala mong bag at madalas itong sumasabit sa bato habang hinihila pataas. Mga umbok, gilid at bitak ay nakakainis pero hindi delikado. Mag-set up ka ng rappel, bababa ka kung saan naipit, palalayain at hihilahin mo paakyat. Kaya nag-set up si Balin ng rappel ngayon. Pag mag-isa kang umaakyat sa malaking pader, mahirap hawakan ang lubid dahil pareho mo itong gamit sa pag-akyat at paghila ng gamit. Minsan kailangan mong paikliin ang lubid para gumana ng maayos ang hauling system. Minsan naman ay gumagamit ka ng maraming haba ng lubid. Iba-ibang setup para sa bawat pitch. Ang sistemang ginagamit ni Balin ay tinatawag na lead rope soloing. Umakyat kang mag-isa na may proteksyon at gamit. Pero mahirap pa ring pamahalaan ang sistema kung mag-isa ka. Ikaw ang umaakyat, nagbe-belayer at gumagawa ng lahat. Si Balin naman ay magkakabit ng rappel device sa harness niya. Simple lang ang device, parang piraso lang ng metal. May puwang ito na nagbibigay friction sa lubid. Kaya mo makontrol ang pagbaba mo. Ipasok lang ang lubid at makokontrol mo ang bilis. Habang bumababa siya, umaatras siya, humihigpit ang lubid at sinasalo ang bigat niya. Nagsisimula na siyang bumaba. Malayo pa ang parang sa ibaba. At yung naipit na bag ay mga 30 talampakan pa ang layo pababa. Oo, pagod siya matapos ang 3 araw ng pag-akyat. Pero nakahinga siya dahil ligtas na. Linis na lang, kunin ang bag, hilahin paakyat tapos na. Dumadaan ang lubid sa gamit niya, pababa ng maayos at kontrolado. Hindi alam ni Balin na matapos niyang paikliin ang lubid para sa hauling system, nakalimutan na niya kung gaano ito kahaba sa ilalim niya. Mas malayo pa pababa ang naipit na bag kaysa akala niya at dahil may overhang, hindi niya makita ang dulo ng lubid. Iniisip niya ang bag, paano bumaba sa pader, pagkain, pahinga, at pagdating ng pamilya niya. Maya-maya, ang isip niya ay mula sa alertong climbing mode ay naging halos tapos na mode. Tuloy-tuloy ang pagdaan ng lubid, mga 20 talampakan na lang siya mula sa bag. Nang biglang dumulas ang dulo ng lubid sa kanyang rappel device. May saglit, mga kalahating segundo, na napansin ng utak ni Balin ang mali. Wala na ang tensyon, wala nang nasa ilalim niya, walang lubid, walang suporta. At pagkatapos, nahulog siya mula sa taas ng bundok na 2,000 at 400 talampakan. Agad at matindi ang epekto na naging sanhi ng kamatayan. Sa parang sa ibaba, nakita ni Eric ang lahat gamit ang kanyang teleskopyo. Tuloy pa rin ang live stream na napanood ng ilang daang tao. Si Tom Evans, litratista na nagdodokumento ng mga umaakyat sa parang, ay nakita rin ito. Sa Anchorage, ang kanyang kapatid na si Mia ay nanonood din. Hindi niya sinadyang makita ang live stream, basta na lang itong lumitaw sa kanyang For You page, isa na namang random na video tungkol sa pag-akyat.
3 araw na siyang sumisigaw ng suporta kay Orange Tent Guy gaya ng iba. At habang pinapanood niya itong mahulog, hindi ko maiwasang magtanong, napansin kaya niya kung ano talaga ang nangyayari habang nahuhulog siya o isa lang ba itong karaniwang umaakyat para sa kanya hanggang sa ang mga komento ay naging puno ng takot? Hindi namin alam. Ang alam lang namin ay nakita niya ito at iyon pa lang ay hindi na matitiis. Parehong agad na kinuha ng 2 lalaki ang kanilang mga telepono at tumawag sa siyam na isang-isang. Mabilis ang tulong pero huli na ang lahat. Sa isang saglit, nawala ang isa sa pinakamahusay na batang umaakyat sa mundo. Masama na ang kwentong ito, pero lalala pa. Naalala mo ba yung teleskopyo ni Eric na gamit sa pag-livestream ng mga umaakyat sa El Capitan sa TikTok niya? Naitala ng teleskopyo ang buong pangyayari habang daan-daang tao ang nanonood ng live. Pagkahulog ni Balin, agad pinatigil ni Eric ang livestream. Sinabi niya na siya ay nagulat dahil sa nakita niyang namatay gamit ang teleskopyo habang ligtas siya sa parang. Mahira ipaliwanag pero live ang stream, nakita ng lahat at sa 2025 kapag may nangyaring live online, di na basta-basta nawawala. Sa loob ng ilang minuto, nagsimulang kumalat ang mga screen recording. Yung mga nanonood ng stream, na-record nila ito. May ilan nang nag-post agad. Ang iba itinago pero ibinahagi sa Reddit at climbing forum. Kumalat ang video online. Lumala pa nang nakuha ng mainstream media ang kwento at mali-mali ang detalye, nakakatakot talaga ang pagkakamali nila. Nagbalita ang American Broadcasting Company World News Tonight na namatay si Balin Miller, kilalang climber at influencer, matapos mahulog sa El Capitan sa Yosemite. Ayon sa ulat, ang 23 anyos ay nagla-livestream umano sa social media at daan-daan ang nanonood nang mangyari ang trahedya. Ang Metro, isang pangunahing pahayagan sa United Kingdom, ay naglabas ng headline na TikTok climber, nahulog at namatay sa Yosemite. Habang nagla-livestream, habang nanonood ang mga tagahanga, ang Daily Telegraph, TMZ, Yahoo News, Fox News, Bleacher Report, Men's Journal, Dexerto, halos lahat ng pangunahing media outlet ay naglalathala ng iba't ibang bersyon ng parehong balita. Tinatawag nilang si Balin bilang isang TikTok star, isang climbing influencer, isang influencer na nagla-livestream habang umaakyat. Pinalalabas nila na parang nandoon siya sa taas, kinukunan ang sarili niya ng video, na parang may nakaset up siyang camera, na parang humahabol siya ng views at likes. Parang isa siyang social media personality na gumagawa ng walang kwentang panganib para lang sumikat o dumami ang followers. Kumalat sa milyon-milyong tao ang maling kwento. At hindi lang ito mali, halos masama na ito dahil kabaliktaran ito ng kung sino talaga si Balin. Si Myler ay hindi TikTok star, influencer o nagla-livestream. Wala rin siyang climbing channel. Isa siyang seryoso at world-class na alpinist na katatapos lang sa isa sa pinakamahirap na akyat sa Alaska. Isang lalaki na nakatira sa isang Prius at nagtatrabaho sa pangingisda para mapunduhan ang kanyang pasyon. Isang taong umaakyat dahil doon siya pinakabuhay na buhay, hindi dahil gusto niya ng kasikatan sa internet. Isang estranghero ang nagvideo sa kanya gamit ang teleskopyo at ni-livestream ito sa TikTok nang walang pahintulot niya. Walang alam o kinalaman si Balin sa nangyayari. Walang kinalaman ang kanyang pagkamatay sa social media at lahat ay may kinalaman sa isang malungkot na pagkakamali sa haba ng lubid. Pagkatapos ng 3 nakakapagod na araw sa pader. Hindi mahalaga ang katotohanan, mas maganda ang kwento. TikTok star namatay habang live, maraming nag-click. World-class na alpinista namatay sa pagrepel. Dahil dito, nagpakalat ng maling kwento ang mga news outlet. Sa loob lang ng 48 oras milyon-milyon sa mundo, ang nakilala si Balin Miller sa maling dahilan. Bilang influencer na namatay habang gumagawa ng content noong Oktubre 3, nag-post si Eric ng paliwanag na video sa TikTok 2 araw matapos mamatay si Balin. Nilinaw niyang wala siyang kaugnayan sa pagkuha ng video o pagla-livestream at hindi siya influencer o katulad nito. May ilang ulat na hindi totoo. Ang video ay may 300 at 2,000, 100 likes. Malaki iyon, di ba? Maliit lang talaga iyon kung ikumpara sa pinagsama-sama. Milyon-milyong tao ang nakabasa ng maling headline mula sa American Broadcasting Company, Metro, Daily Mail, TMZ, Fox News at iba pang malalaking outlet. Nakakalungkot na ang maling impormasyon ay mabilis kumalat pero bihira ang pagwawasto. Pagdating sa orihinal na kasinungalingan, ang natatandaan ng mga tao ay ang headline. Nakikita nila ang unang bersyon,
Hindi nila nakikita ang pagwawasto o paglilinaw at ang kasinungalingan ang nagiging pinaniniwalaan ng mga tao. Nakakabaliw kasi mali ang label kay Balin bilang pabaya na influencer. May mga baguhang umaakyat dyan na nilalagay sa panganib ang buhay para lang sa social media content. Nakakalungkot kasi mas kaunti ang pagsusuri at mas maraming positibong feedback ang natatanggap nila, tulad ni Magnus Mitbaug. Si Magnus, isang Norwegian rock climber na may 3.2M YouTube subscribers, ay dating professional na competition climber. Marunong siya. Pero noong 2025, nagdesisyon siyang gumawa ng video kung saan sinubukan niyang mag-solo climb sa Matterhorn sa Switzerland. Ngayon, ang Matterhorn ay isa sa pinakamapanganib na bundok sa Europa. Mula nang unang akyatin ito noong 1,865 daang tao na ang namatay doon. Ito ay seryosong alpin na layunin na nangangailangan ng kaalaman sa pag-akyat, karanasan sa niebe at yelo, at pag-unawa sa panganib. Si Magnus ay baguhan sa pag-akyat ng bundok. Rock climber siya na iba sa alpine climbing. Parang mahusay kang tennis player pero iniisip mong handa ka na sa profesional na hockey na magkaibang kasanayan. Sa video, inamin ni Magnus na wala siyang alam sa pag-akyat ng bundok. Ayon sa balita, nag-Google pa siya kung paano gamitin ang crampons isang araw bago subukan akyatin ang Matterhorn. Oo, tama ang narinig mo. Isang araw bago nito, isang climber na di pa gumagamit ng crampons ay susubukang akyatin ang isa sa pinakamapanganib na bundok sa Europa para lang sa tanawin. Para lalong lumala, nagdala siya ng mahigit 77 pounds ng gamit paakyat ng bundok, lampas na lampas sa pinapayagang limitasyon. Bakit ganoon karami? Dahil kailangan niya lahat ng gamit niya sa kamera para sa pagkuha ng video. Gumagawa siya ng content grabe. Kahit noong pababa na siyang pinakadelikadong bahagi, pinili ni Magnus na huwag gumamit ng ilang safety equipment dahil ayon sa kanya sa kamera, masyadong matatagalan. Nakaakyat at nakababa siya ng buhay dahil lang sa swerte at magandang panahon. Matapos batikusin ng climbing community, inamin ni Magnus, "Siguro ito ang una kong video na pinagsisihan ko. Masyadong delikado ito." Nakamilyon-milyong views ang video, pero hindi tinawag ng mainstream media si Magnus na pabaya o mapanganib na TikTok influencer. Sa climbing community lang siya binatikos. Walang balita tungkol sa YouTuber na lagay sa panganib para sa views. Pero nandito si Lincoln Knowles, 21 taong gulang mula Utah. Meron siyang humigit kumulang 70,000 followers sa Instagram at milyon-milyong views sa YouTube. At ang kanyang content strategy, hayagan at direkta niyang tinatawag na rage bait. Ang serya ng kanyang mga video ay literal na pinamagatang Araw X ng free soloing, mas mahirap na ruta bawat araw hanggang ako'y mahulog. Ang free soloing ay nangangahulugang umaakyat ka ng walang lubid, walang proteksyon, walang safety system. Kapag nahulog ka, mamamatay ka, tapos na. Ine-film ni Lincoln ang sarili habang inaakyat ang mas mahihirap na bahagi. Malinaw na layunin niyang ituloy ito hanggang mahulog at mamatay. Minsan, magkakamali siya at makikita ito ng mga taga-subaybay niya sa kamera. Sa isang video, daan-daang talampakan na ang taas niya sa isang bato at tumutugtog ang Shake It Off ni Taylor Swift mula sa kanyang telepono habang kinukunan niya ang sarili gamit ang GoPro. Nilagyan niya ng caption, "Kapag sinusubukan mong mag-focus, pero puro kalokohan ang tugtog sa Spotify mo." Pagkatapos umakyat, ipinost niya ang Venmo at humingi ng donasyon. May Patreon siya kung saan may bayad ang panonood ng kanyang nilalaman. Nang tanungin tungkol sa kanyang paraan, sinabi ni Lincoln, "Dati ay purong pang-aasar ito. Ngayon kalahating pang-aasar, kalahating panggulat. Alam mo kung ano ang nakakabaliw." Hindi nakuha ni na Magnus at Lincoln ang atensyon ng mainstream media tulad ni Balin Miller. Walang mga post mula sa American Broadcasting Company World News Tonight. Walang mga headline sa Daily Mail. Walang internasyonal na balita. Bakit? Mas mahirap isulat ang totoong kwento dahil magulo at kailangan ng pag-unawa. Kailangang talakayin ang mga algorithm na ginagantimpalaan ang panganib at paano kumikita ang mga platform dito. Ang maling kwento kay Balin ay simple. Influencer na namatay sa live stream. Tugma ito sa paniniwala ng tao na sinisira ng social media ang lahat. Pinagtibay nito ang pagkiling, maraming pag-click ang nakuha, ngunit kasinungalingan ito at hindi napansin ang totoong issue. Totoo, may problema ang mountaineering sa social media, pero hindi tulad ng sinasabi ng mga headline. Alam ng mga daredevil influencer ang ginagawa nila. Hindi sila inosente,
Kabisado nila ang laro. Halimbawa, tinapos ni Magnus ang Matterhorn video niya sa disclaimer na "Please do not attempt this", na parang sapat na iyon. Parang yung 30 segundong babala sa dulo ng 25 minutong video ay pilit lang nililinis ang responsibilidad niya sa hindi paghahanda sa pag-akyat. Matapos mapanood ng 3 milyong subscribers ang tagumpay niya, tinanong si Lincoln Knowles sa isang panayam tungkol sa responsibilidad niya sa mga batang manonood ng kanyang content. Sabi niya, "Kung napanood mo ang free solo at na-inspire kang mag-free solo, matapang ka sa panganib." Pero iniiwasan pa rin niya ang punto. Ipinakita ng free solo ang matinding paghahanda ni Alex Honnold, kabilang ang taon ng pagsasanay at mental na pag-iensayo. Ipinakita ng pelikula ang kakaiba at maingat niyang paraan, kabaligtaran ng kay Lincoln. Pamagat, free soloing hanggang ako'y mahulog. Ang presentasyon ay parang walang pakundangang pagsugal. Si Alex Honnold na nag-free solo sa El Capitan ay nagsabing hindi maganda para sa kalusugan ang paraan ni Lincoln. Baka may ibig sabihin yon, pero patuloy si Lincoln at Magnus sa paggawa at pagkuha ng video at tuloy pa rin ang pag-promote ng mga platform. Panganib ang pinapansin dahil ito'y nagdadala ng views at pera. Ang mga platform ay may insentibong sistema na ginagantimpalaan ang panganib. Mas mapanganib ang content, mas dumarami ang views at pera. Ganun kasimple. Ang isang video ng isang tao na maingat at ligtas na tinatapos ang isang mahirap na pag-akyat ay maaaring makakuha ng 50,000 views. Yung taong gumagawa ng mukhang delikadong bagay, totoo man o hindi, ay may 5 milyong views. Hindi mahalaga sa algorithm ang kaligtasan, basta mataas ang engagement at walang mas nakakakuha ng pansin kaysa sa posibilidad ng taong namamatay. Aminado si Lincoln Knowles na pera ang dahilan niya. Sinabi niyang sinusubukan lang niyang kumita. Kabuhayan niya ang YouTube channel ni Magnus Meatball. Kapag milyon-milyon ang subscribers mo at may mga bayarin ka, totoo ang pressure na gumawa ng mas dramatic na content. Delikado ito dahil may impluensya ang mga creator. Pinapanood ng mga bata si Magnus na umaakyat sa Matterhorn nang halos walang paghahanda. Iniisip nila na baka kayarin nila kung nagawa niya. Pinanood nila si Lincoln na mag-isa umakyat habang tumutugtog ang Shake It Off. Iniisip na dapat madali at masaya lang iyon. Hindi nila nakikita ang taon ng pagsasanay at di nila alam ang kaibahan ng kasanayan ni Magnus sa pag-akyat. Sinusubukan nila ang isang bagay na lampas sa kanilang karanasan kumpara sa isang karaniwang tao na sumusubok ng parehong bagay. Nakikita lang nila ang tagumpay, dami ng viewers at gaano kadali, pero may mga namamatay dahil dito. Mas maaga ngayong taon, nag-post ng rage bait sa Instagram ang climber na si Eugene Von, 29 mula Ukraine. 9 na linggo pa lang nag-i-ice climbing si Eugene bago siya namatay. Nag-post pa siya sa Instagram ng videos na pinaparinggan ang mga nagsabing kumuha siya ng safety courses. Tinawag niyang "take a course" ang kanyang account bilang biro. Namatay siya dahil sa pagkahulog ng walang lubid noong Pebrero 2025. Tuloy pa rin si Lincoln Knowles sa pagpo-post ng free soloing Until I Fall at si Magnus Meatball sa paggawa ng mga video. Ayos lang sila, patuloy nilang pinaparami ang followers at gumagawa ng content. At si Balin Miller na hindi kailanman nag-livestream ng sarili niya, hindi humabol ng views at hindi ginawa ang alinman doon. Siya pa ang nataguriang babala tungkol sa influencer culture ngayon. Kapag hinanap mo si Balin Miller, may dalawang kwento. Ang TikTok star na di umano'y namatay sa paghahabol ng views at ang totoong kwento. Ang 23 anyos mula Alaska na mag-isa umakyat sa Slovak Direct. Naglalagay ng glitters sa muka bago akyat at nanirahan sa Prius. Ibig sabihin, pwede siyang magising kahit sa ang bundok sa North America. Mali ang pinili ng mundo, pero alam ng mga bundok ang totoo. Ganon din ang lahat ng totoong nakasama niya. Sa tingin ko ngayon, alam mo na rin. Salamat sa private internet access. Para sa pagsuporta sa video natin ngayon, i-click ang link na piivpn.com/extreme at makakuha ng 83% diskwento, dagdag pa ang 4 na buwang libre.